And graphic designer with over 8 years of experience in government service and creative design. Proven track record in managing programs, stakeholder engagement, and administrative operations while delivering impactful branding, product labeling, marketing, collateral for MSMEs and RBOs. Skilled in balancing organization efficiency with creative innovation to support both institutional and client objectives. Once again po, ipapakilala ko po Mr. Roberto Marciales Jr. Thank you. Good morning po sa inyong lahat. So, kanina po ay tinitingnan ko po ang inyong mga mukha dahil tinitingnan ko po kung kami ay may mga assisted organization. Dito ang OPA. Parang wala pa po. Ang nag-iisa lang po parang natatandaan ko ay si San Antonio Pala, yung coconut sugar. Meron po ba nito? Nandito po ba sila? Wala. Ayan. So, bagong mukha po ito para sa atin. Bago pong knowledge for us. Ayan. So, bago po tayo mag-start, ako po ay magpapa-question muna sa inyo. May test po muna tayong gagawin para po ma-assess ko kung ano po ba yung knowledge o yung kasalukuyang alam po natin dun sa topic natin na pag-aaralan today. So, makikipasa na lang po. Gusto niyo po ba na Tagalogin natin yung questions o okay na po na English? Tagalog. Ayan, tatagalogin po natin isa-isa yan. Ayan. Pag po meron na ang lahat, ayan. Tayo nakatungan dito.
Meron na po ba lahat? Na fill up na po yung mga information? Tagalogin na po natin. Number 1, bakit importante ang product labeling sa ating mga product? Ano po? Bakit daw? Letter A, nakakatulong sa product branding, yung pag-branding ng ating product. Letter B, nakakapag-provide para sa mga customers ng tamang informasyon para kung ano yung gusto nilang makita. Ano po? Letter C, nakakasiguro na sumusunod sa legal na regulasyon. At letter D, lahat ng nabanggit. Ayan. So, saan po dyan? Ayan. May sagot na po. Okay po. Only one answer lang po. Yan, number 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi required sa standard product label? Letter A, product name, pangalan ng produkto. Letter B, manufacturer's name and address. Letter C, customer's review. At letter D, expiration date. So, alin po doon sa apat na yun, yung hindi required na ilagay sa ating product label. Next po, number 3. Ano ang pangunahing purpose ng isang packaging sa product? Yan. Letter A, to make the product look attractive, para mas maging attractive sa mga customers, sa mga mamimili. Letter B, para maprotektahan ang product during storage hanggang sa pagta-transport. Letter C, para mapataas ang presyo ng product. Letter D, para i-replace ang advertising. Alin po doon? Sa apat na yon. Ako, number 4. Anong government agency ang responsable sa pagre-regulate ng product labeling sa Philippines? A, DepEd or Department of Education. Letter B, Department of Health. Letter C, FDA or Food and Drug Administration. Letter D, DTI or Department of Trade and Industry. Yan. Number 5. Anong uri ng packaging ang karaniwang ginagamit sa mga madaling na mabulok na pagkain? Letter A, cardboard box, yan yung mga papel. Letter B, plastic vacuum sealed bag, yan po yung sinisealed, yung binavacuum. Letter C, glass bottles, mga jars. Or letter D, paper wrapper, yung mga supot. Ano po? Brown supot. Ayan. So, alin po dun sa apat na yun ang kalimitang ginagamit para sa mga madaling mabulok or masira or mapanis na pagkain. Ayan. Part 2, true or false. Ilalagay lang po kung T, kung tama, or F, kung false. Ayan. Number 6. Ang product label ay kinakailangang lagyan ng allergen information kung ang inyong produkto ay may ingredients na kagaya ng nuts, dairy, or soy, or mani, soya. Anong Tagalog nga po ng soya? Yung ginagawang tokwa. Basta, yun po. Yun. Or dairy, o yung mga gatas. Yan. Kinakailangan po ba? True or false? Yan. Number 7, ang disenyo ng isang product packaging ay walang impact sa purchasing, sa pagbili, sa pagdesisyon ng mga mamimili. Yan. May doon po ba, wala po bang impact? True or false? Number 8, ang mga hands-on training sa mga packaging machine
ay nakakapag-improve or nakakadagdag ng kalidad at efficiency ng isang produkto. Number 9, ang maling label sa inyong product ay nagbubunga ng mga legal na consequences. Number 10, lahat ng packaging materials ay environmental friendly at pwedeng i-dispose or itapon kahit saan. True or false? Ayan. Kung meron na pong sagot ang lahat, ay makikipasa na lang po sa unahan. Dito po kay Ma'am ang kaduluhan. Ayan. And wait lang po ha, nagkakaroon po tayo ng technical difficulties. Ganun po talaga kapag live. Yung pong mga naiihi, pwede na po munang umihi bago po tayo magdire-diretso. Yung pong mga inaantok, may kape po tayong pampagising. Bawal po umitlip. Pag-iidlip, mauubusan kayo ng information. Ano po?
Rock. Rock. Yung kapihan na ito ano? Ang kape na nasa kinara. Bakit? Ewan ko. Siguro yung agap kami na nagkain naman kami. Kailangan niya ng kape. Tapos na lang siguro. Ganda ng taklob oh, sa kawayan. Lagyan ko ng kaunting malamig. Baka hindi na mainit yan. Ulit. Mainit pa ba? Mainit pa? Mauubos sa ang init niyan ay. Maganda niyang kape, yung matapak ang kape. Ilagyan ko nga ng kaunting malamig. Ano yan ang tapang ng kape ko yung isang ano. Matapak talaga ako magkape. Tawagan ng sila dito. Para ano ay, Iwasan hindi niyo. makatulog. Ang hard. Gusto ko matabangan ng sukad eh. Ewan ko kung anong nilala sa akin. Malamig ba na ang tubig? Malamig na. Ay, nalamig. Nilagyan ko pa ng malamig. Malamig na ang tubig. Yung pungani ka agad nyo sa akin. Oh. Mamaya. Malamig na. Malamig ang tubig. Malamig ang tubig. Dito pala kayo. Yan, okay po. Pwede na po tayo mag-start. Ayan. Para tayo pang-uwi kaagad. Yan po. Kita po ba? Kita? Basta naman po. Kita, dili ako. Ayan. Yan. So yun. Ang ating pong unang i-discuss, ang ating unang pag-aaralan po ngayon ay ang branding. So, pagbabrand ng ating mga produkto. Ano po? At ito po yung ating daloy ng talakayan. Pataklo ba sir? Yan. Okay na. Yan po yung ating magiging daloy ng talakayan. I-discuss po natin kung ano po ang ibig sabihin ng brand. Yan. Brand identity. I-discuss din natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng brand identity o pagkakakilanlan ng isang brand. Yan po. Ano-ano ang mga elements or elemento sa isang brand at ano ang branding, bakit mahalaga ang branding, trademark at importance ng isang trademark sa ating brand. Ano po? So yan. So, mag-start po tayo kay Kuya Kim. Yan. Walang picture ni Kuya Kim dahil ibang Kim po yan. Ano, kayo na po ang mag-isip kung sinong Kim. Ayan po. Ano po? So may tanong si Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? So sa inyo po, ano po ang una unang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig ninyo ang Jollibee? Chicken. Ano pa? Fast food. Ano ba? Spaghetti.
Fries, puro pagkain, parang gutom, gutom yata. Ano pa po, bukod sa mga product? Brand. Establishment, brand. Ano ang burger? Ayun. So yun po, ano pa? Ano pa? May ito pa pong ibang sasabihin? Wala na. Establishment, brand. Hindi niyo po sasabihin yung logo nila. Si Jollibee mismo, yung mascot. Ayun po. Ayan. So yan. So, ang ating pong sinabi, ayan, kagaya sinabi natin kaninang spaghetti, chicken, rice, yan po ay produkto. Produkto ng Jollibee. Ayan. So, yung Jollibee din mismo, may pangalan, establishment. Ano po? May logo. Si Jollibee na mascot. Ano po? Yung bubuyog. Pero sa tunay na buhay, si Jollibee ay isang langaw. Ano po? Ayan. Tunay po yun. Hindi po yun si Jollibee. Based sa kanyang itsura, kung scientifically basis, ang pag-uusapan, langaw si Jollibee. Ano po? Ayan. So next po ay, anong kulay? May kulay si Jollibee. Dilaw. Anong kulay ni Jollibee? Red and yellow. Red, yellow, and white. Ayan. Pero sa ngayon po, ang ginagamit ng kulay ni Jollibee ay white and red. Kasi medyo identical siya sa kanyang kalaban na si yan. Kaya nag-iba na po sila ng kulay. Ano po? Ano ba? Ayun. Mascot, si Jollibee mismo, ito yung gusto kong marinig po kanina. Na kapag narinig natin yung salitang Jollibee, may dong emotion na mararamdaman. Ano po? Happiness, joy. Dahil sa tuwing kakain po tayo o pupunta tayo sa Jollibee, ano po ba ang nararamdaman natin bukod sa gutom? Masaya, excitement, ayan, joy, happiness, ayan. Siguro po ay aware po kayo, siguro naisip din po ninyo yung emotion na ito. Hindi na po tayo emotionally aware, kumbaga. Kasi ay, syempre, sa tanda na natin, manhid na siguro, yan. So ito pong emotions na ito, yan po ay makikita natin at mararamdaman natin sa mga bata. Ayan, so yan, ano po? Closeness, yung bonding sa mga magkakabarkada, bonding ng pamilya, comfort. Ano ba? At yung tatak na kapag narinig natin yung Jollibee, maisip ka agad natin na may best quality at lasa yung kanilang product. Ano po? Yung kanilang chicken, walang tatalo. Yan. So ano pa po? Kapag naman narinig ninyo ang Nescafe, ano pa po ang pumapasok sa inyong isip? Masarap. Kape, tama po. Pampagising. Ano pa po? Ano ba? Matagal na, kumbaga parang institusyon na, history na, kumbaga. Ano po? Ayan. So tama po ng inyong lahat ng nabanggit. May kape, ibig sabihin yung kape is produkto, pangalan ng kape at ng kanilang logo. Kulay. Anong kulay ng kape? Itim. Itim, yung product. Brown, yung kanilang instant coffee. Ano po? May tagline. Diba sa mga patalastas, naririnig natin yung kahuli-hulihan. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Ganun, ano po? Sa iyo, medyo masaya pakinggan, parang, ay, ang sarap gumising kapag gano'n, ano po? Ayan. So, kapag ininom naman natin, yung kape, anong mararamdaman natin? May warmth, may comfort, parang may magandang nadudulog ang kape sa atin. Ayan. Kasama, pagsisimula ng umaga, energetic, kasi pagkainom, saka magsisimula kang trabaho sa bukid, gumawa ng kakao, ganyan. Ayan. Motivated, Ayan. So, lahat po ng iyon, yung kanina, yung binanggit po natin, yung pangalan, product,
yan gulay, yan po ay brand. Pero, physical mark, or yan po yung surface meaning na tinatawag natin. Ayan. Dahil sa atin po kasi, meron po tayong dalawang pagkakaintindi sa mga salita. Sa brand, meron din po. Sa brand na yan, parang yung ang example natin, kay kumare, halimbawa, maganda yung sabon na ginamit niya. Uy, mare, ano ang brand ng sabon na ginamit mo? Ayan, so brand, ibig sabihin pangalan. Ano po? Pero, ang brand din po ay isang malalim na kahulugan. Ano po? Kung ano yung unang naiisip at nararamdaman. Yan, emotion. Ano po? So yan, perception at emotion ng tao at ang reputasyon. Yan. Yung sinabi po natin kanina na yung sa Nescafe na matanda na, parang history na nila, reputation po yun. At tapos yung kanina yung sa Jollibee, yung best quality, yun, reputation po yun ng isang brand. Ano po? So, yan po. In terms naman, sa marketing at branding terms, ang brand ay ibig sabihin tatak, yung physical surface natin, at yung emotion at saka reputation. Yan po ang ibig sabihin ng brand in terms of marketing and branding. Yan, meron tayong example ulit dito si Jollibee. Kaya po ba ninyong hulaan kung ano yung mga hinihingi? Ano po ang pangalan? Or brand name? Jollibee. Ano kanilang logo? Yan, bubuyog. Pulang bubuyog na mascot. Anong kulay? Yeah. Red and white. Ang kanilang tagline. Anong tagline ng Jollibee? Sa Jollibee. Yan ang nga. Bida ang saya. Ano po? Yung kanilang font. Yung style ng lettering. Ano pong mapapansin ninyo? Yung pabilog na ganyan. Pangbata. Tama po. Ibig sabihin siya ay friendly and playful ang kanilang font. So, akmang-akma yung kanilang logo dun sa gusto iparating kumbaga. Ano po? So, yan. Dito naman, next example. Pangalan, syempre, Pampangas Best. Ang logo, ano po ang kanilang logo? May mukha. Tapos may pangalan. Yan po yung kanilang pinaka-logo. Ano po? Ang logo nila ay yung creator ng original Tocino. Sila din po yung owner at founder ng Pampangas Best. Ang kulay. Ang kulay. Red, green, gold, at may pagkamaroon. Ano po? So yan. Ang slogan, ang tagline po nila, the original, hindi po yan yung kanilang tagline. Yan yung yung kapag sa patalastas, yan yung pinakakahulihang narinig sinasabi. Yan. Sirit na. Ano po? Pampangas Best. Nandun yun sa huli. Ito po yung kanilang slogan. Always the best from Pampangas Best. Ayan. Diba? Yung kanila namang font, anong style ng font nila? Parang sinauna. Ano po? Traditional yung font na ginamit po nila. Ano po? Yan. Simple yung font nila, hindi siya modern. Parang sinauna or traditional. Ayan. So lahat po na in-identify natin, ang tawag po doon ay identity ng isang brand or brand identity. Yan po yung nakikitang anyo at pagkakakilanlan natin sa kung paano nila gustong makilala natin sila. Ganyan. Yan yung kanilang, kunyari sa tao, paano kita makikilala? Siyempre may pangalan. Paano kita matatandaan? Kung pangalan lang, yung sa mukha. Anong kulay ng iyong balat? Anong kulay ng buhok? Kulot ba? Singkit ba? Yan, ganyan po. Kung sa tao, pagkakakilanlan. Ano po? Mukha at boses sa inyong produkto. Lahat ng visual
and verbal elements. Yan. Brand identity po yan. Ano po? At ito po yung tinatawag nating elements of brand identity. Number 1, pangalan or brand name, logo, symbol, at saka kasama na dyan ang shape, kulay, at color palette. Yan po yung combination ng ginamit na kulay sa kanilang logo, brand name, at saka sa kung saan-saan pa. Slogan or tagline. Yan, typography or yung text or yung letter, yung style. Yan po yung typography or fonts. Packaging design, yung design style, at saka yung pong overall aesthetic na tinatawag natin. Yan. Didiscuss po natin yung isa-isa. At yan po yung anim na importante sa isang brand identity. Ayan, number 1. Brand name, syempre, pangalan. Pangalan ng produkto, negosyo, o serbisyo. Yan po yung unang ginagamit para makilala at matandaan ng tao. Para sa tao, kung ano ang pangalan mo. Ayan. Kapag po brand name, kapag iisip po kayo ng brand name, mas better po kung unique or kakaiba. Para po, mas mabilis kayo matandaan at saka para wala kayong kagaya. Ano po? Yan. At kapag po gagamit kayo or iisip kayo ng brand name, meron po tayong iba't ibang mga uri ng brand name na pwede nyong gamitin. Yan. Number 1, origin names. Yan po yung pangalan na maaring halo mula sa history or foundation sa isang negosyo, produkto, or kumpanya. Yan, maaaring pangalan o founder or inventor ng isang produkto. Parang kagaya po si Pampanga Best, hindi pangalan, yung brand name nila ay hindi origin, pero nilagay nila yung founder dun sa kanilang logo. Ano po? Example po natin dyan, yung mga nasa harap, Ralph Lauren, brand yan ng damit. Parang ganyan po. Yan ay pangalan. Pangalan po ng inventor. Walmart, yan ay apelyido. Cadbury, yung chocolate, yan ay apelyido. Yung Ford na sasakyan na brand, yan ay apelyido. Wendy's. Ang Wendy's po yung restaurant, anak ng pinaka-may-ari. Yan. Armani, apelyido. Philips, apelyido. Heinz, yung ketchup na pangmayaman. Yung mamahalin. Yan po ay apelyido. Adidas, yung sapatos, yan po ay pangalan ng magkapatid. Si Adi at saka si Daphne. Yan. Pinaghalo. Ano po? Number 2, descriptive name. Kapag gagamit kayo ng brand name, pwede po ang descriptive name. Ano ang descriptive name? Yan po yung mga generic or common na salita or phrases. Yan po ay nagdi-describe sa kung ano mismo ang ino-offer ninyong product or negosyo or services. For example, hotels.com. Yun yung kanilang brand. Ang kanilang description ay nagbibigay, parang nagbubook ng mga hotels. Ganyan. Ano pa? The Home Depot. Tindahan ng mga gamit sa bahay. Ayan. Kung ano yung kanilang brand name, yun na din yung ine-expect ng tao. Yun din yung description po talaga ng kanilang negosyo. Ano po? Pizza Hut. Yan. Tindahan ng mga pizza. Whole Foods Market. Diyan yung trading ng mga Whole Foods. Payless. Brand siya ng mga sapatos na mura. Best Buy, mura mga bilihin. Toys R Us, ibig sabihin siya ay tindahan siya ng mga toys. Ano po? Dunkin Donuts, Trader Joe's. Yan po ay descriptive name. Kung ano yung ibig sabihin, nagde-describe talaga ang kanilang ino-offer. Number 3, invented names. Yan po ay fabricated names o salita. Yan po ay walang kasing kahulugan o walang description na ginamit nila. Ano po? So yan. Kapag naman po invented names, ibig sabihin unique yung inyong magiging product. So pwede po ang gamitin ninyo kung gusto ninyo ng unique, invented names po ang pwede gamitin ninyo sa inyong brand name. Example, Xerox, walang
walang word na Xerox. Ano po? So yun ay isang brand na sumikat lang, na akala natin yung photocopy, di ba? Tawag natin Xerox. Pa-Xerox nga po. Pero yun ay pangalan ng brand. Ang tunay talaga, pa-photocopy nga po. Yun. Ano po? Yung Verizon, wala pong word na Verizon. Adidas, walang word na Adidas. Lyft, may word na Lyft, pero letter I. Ang ginawa niya dyan, letter Y. Yan, ano po? Google, walang salitang Google. Ano po? Nagkaroon lang ng bagong terminolohiya or nagkaroon ng meaning mga salitang yan. Ano po? Yan. Yan po ang mga inventive names. Number 4, uri ng brand name, acronym. Yan po ay kalimitang mga initial letters ng mga pangalan ng tao, pangalan ng company. Yan. Kalimitan po ay mga kumpanya ang gumagamit ng mga initial names. Ano po? Pwede din po mga organizations. So, halimbawa ay Katanawan, ganyan. So, pwede pong gamitin yun para medyo yun din namang pakinggan. Yan. Number 5, compound names. Yan po yung dalawang salita o higit pa na parehong may kahulugan pero pinagsama para magkaroon ng bagong terminolohiya. Yan. Ano po example natin? Microsoft. May salita na micro, ibig sabihin micro ay maliit at soft na malambot. So, dalawang salita na merong parehong may ibig sabihin pero pinag-isa. Ayan. Ganun po ang description natin. Group on. May salitang group, may salitang on. Group on. Yan. Snapchat. Snap. Kasi parang ginanon yata ibig sabihin ng snap. Tas chat. Yan. Nagchat-chat. Ano po? Pinterest. Pin. Tapos, interest. Yan. Intel. Letter in at saka Intel din. So, parang pinag-isa. Ano po? In, tas Intel. Yan. Minute Maid. May word na minute. DoorDash. Instagram. Instant. Yan. Ano po? Tas yung gram. Yan. YouTube. U at saka YouTube. Yan. Yan po yung example natin mga compound names. At next po, number 6, geographical names. Para example natin si Pampangas Des. Yan po ay galing sa mga lugar, cities, states, countries, or regions na pinagmulan. Ayan po. Kapag po kayo ay gagamit ng ganyang geographical names, make sure lang po na, lalo na especially sa mga product, ano po, make sure lang po na, di ba, kunyari, Katanawan Coffee. Ganyan. Make sure lang po na yung pinakang raw mats ng inyong na kape ay galing talaga sa Katanawan. Yan. Dahil kapag po hindi, pwede pong i-disapprove ang inyong brand name kapag gano'n. Ano po? Make sure lang na kung saan lugar mismo galing yung raw mats. Yan. Ano po? Yan. Number 7, lexical or playful names. Yan po yung mga creative wordplay, intentional misspellings, and yung sinadyang baguhin yung mga spelling. Yan. Ano po ang ano natin dyan? Example, Dunkin Donuts. Yung donuts nila, ginawalang D-O-N-U-T-S. Pero ang tunay na spelling ng donuts ay D-O-U-G-H-T-S. Ayan. Yun ba? Ano po? Cheese whiz. Cheese. Tas whiz. Ayun pa. Krispy Kreme. Letter K. Instead of letter C. Pink berry. Walang pink berry. Ano po? Blueberry, strawberry, blackberry. Ayan. Ano po? Dribble. Kung makikita niyo po yung dribble, tatlo yung letter B. Yan, parang ang dating, nagdi-dribble yung letter B. Ano po? Yan. Ayun, ang galing po nila mag-isip. Yung 7-Eleven, instead na yung 7 ay letter, ginawa na lang nilang number. Ano po? At mostly po ay para catchy yung kanilang brand name, magkakaray ang kanilang ginagamit dyan. Ano po? So, yun. At last po natin, na uri ng brand name ang alphanumeric names. Pinagsamang number at word. And for example natin dyan, si Cafe 255
Brand po iyan ng kape sa Ginyangan. Yan. 7-Up, Office 365 at yung 7-Eleven. Ano pa po ang may naisip po ba kayong alphanumeric na brand name? Ano ba? 5552 na siya naman. Yan, pwede po yan. 310. Ano sir? 310. 310. Ano po yun? 310. Pangalan ng baril. 3 tapos 10. Ah, Parang 7-Eleven. para sa 7-Eleven. Ano po? Ayun. Next po natin, number 2. Sa elements ng brand identity ay ang logo. So, ang logo po, ano ibig sabihin ng logo? Siya ang visual representation ng isang brand. Ginagamit po siya para mas makilala pa at mas ma-recognize, ma-identify ng tao at ng public. Para kahit po, halimbawa, wala kayong brand name, hindi nyo nailagay ang inyong brand name sa isang promotional board, ganyan, may logo lang kayo, alam agad na kayo din yan. Ano po? At meron din po tayo iba't ibang uri ng logo na pwede nyo gamitin. Letter mark, yan po yung typography-based na logo. Yan po yung kalimitang mga acronym. Yan. Ikaw yung acronym natin kanina ay Katanawan, Coco Sugar, so C, C, S. Kunyari ganon. Yan. Yun, Katanawan 1, pwede pala yun. Pwede po yung gawing brand name. So yan, ganyan po, letter mark. Ano po? Letter, tapos ginawang logo. Number 2, pictorial logo. Yan, tinatawag din na brand mark or logo symbol. Simbolo ng inyong brand. Icon or graphic-based logo, kalimitang mga image or symbol na nauunang naiisip ng mga tao. For example, sa cellphone, yung brand na Apple. Yan. Pag sinabi Apple, nakikita yung logo na yan, yung parang Apple na may kagat. Twitter, dati, wala na Twitter X na ngayon, ano po? At ang symbol ng McDo ay yung letter M. Ayan. Number 3, abstract logo. Ayan. Pag abstract logo po, yan yung mga walang shape talaga. Kumbaga, parang pinagsama-sama lamang na mga shape, geometric shape na para magkaroon ng itsura. Ayan. Ganyan po ang ating example. Number 4, mascot logo. Yan po yung mga illustrated na mga characters, yung kagaya ni Jollibee. Yan. Napapansin niyo po ba si McDonald's hindi masyadong ginagamit yung kanilang mascot na si McDonald's? Bakit po kaya? Madaming takot sa clown. Lalo mga bata. Ano po? Kaya hindi po nila ginagamit. Ay mas giling na giling sila kay Jollibee. Kaya ginagamit na lang nila ay yung kanilang letter M. Ayan. Ano po? Example lang may mascot na brand natin, si KFC may mascot. Yan si Pillsbury. Ayan, si Pringles, yung chips. Ayan. Yan po yung ating may mga mascot na logo. Next po ay combination mark or logo. Yan po yung combined word at saka shape. Or pwede din po siya na mascot, pwedeng icon. Yan, combination mark po yan. So kalimitan naman po ngayon ay ganyan yata ang ginagamit. Ano po? Next, emblem logo. Yan po yung mga C. Mostly ang gumagamit yan ay mga organizations, government agencies. Yan. May doon po siyang pagka-design na traditional o parang sinauna. Yan. Yan po yung ating anim na uri ng logo or symbol shape. Meron din po tayo tinatawag na logo variation. Kung sa product na Pansit Canton, may iba't ibang variants or flavors. Sa logo, may iba-iba din tayong variants. Ano naman po ang kahalagahan? Para for digital and functional use. Since tayo po ay nasa 2025 na, modern na tayo, pwede natin gamitin yan pang Facebook, yan, pang post sa kung saan-saan, pang lagay natin sa mga kung saan-saan. Yan. Number 1, primary logo. Ibig sabihin, yan po talaga yung pinakang logo ninyo or main logo. Number 2, secondary logo. Yan po yung parang pina-compact na logo ninyo na design.
Number 3, submark logo. Parang ang nangyari ay imbis sa buong imbis sa buong word, ginawa na lang acronym. Tapos yung ibang elements na doon din, yung logo na parang B, at saka yung year, kung kailan na-establish. At number 4, favicon or icon. Yan yung kalimitan natin, kung napapansin ninyo, ginagamit palagi profile picture sa mga may negosyo. Ano po? So yan. Yan po yung 4 na logo variants. Mas better po kung meron kayong ganyang variants sa inyong brand name at logo. Ano po? So sa logo shapes naman po, ang shape ng mga logo ay may kahulugan din para sa mga customers o sa tao. Pwede pong sa shape ng inyong logo, makita doon na personality na kayo ay friendly, serious, professional, traditional, scientific, yan. Iba't iba din po yung ibig sabihin or personality or character. At ito po yung tinatawag natin psychology of shapes. Pag po circular yung shapes ng logo, ano po naiisip natin doon? Pag bilog, for example, yung logo ng Olympic, di ba? Bilog-bilog siya. So yan po ay ang pinaparating ay parang unity, community, organization, friendship, pagkakaisa, yan dahil connected siya, parang ganun siya. No? Triangle or triangular shape, masculinity, power, law, science, yan. Square, yung mga square shapes po, strength, efficiency, professionalism, practicality. Vertical shapes, aggression. Kasi pag ganun-ganun. Ano yung parang, yung pag ganun, di po ganyan sa intensity ng lindol. Di ba? Vertical yun. Yan, aggression, progress, strength, masculinity, pag horizon, pag ganun naman. Calm, kalmado, tranquility, community, at speed. Yung sa mga wifi, di pa horizon niya na pataas. Ganun po yun. Organic shapes, pag sinabi naman po natin organic shapes, ay yun po yung mga soft and natural shapes natin. Yan ay more on nature-like shapes. Halimbawa, yung dahon, i-trace natin, tapos ginawa natin logo, ganyan. Yung, ang tawag dito, yung kutsara, ibon, yan, pwede yun. Puno, ibon, yan po yun. Pag sinabi naman po natin cultural shapes, yan po yung mga shapes na may mga meaning at importance. For example, yung cross. Ano ibig sabihin ng cross? Cultural shape. Siya ay pwedeng sa faith. Ano pa? Yan ay pwedeng yung red cross. Ano pa? Yung ribbon. Yung ribbon na magkaganon for HIV or for breast cancer, mga ganun-ganun. Ano po? Tapos pag heart, ay di sa love. Ano po? So yan. Yan po yung ating psychology of shapes na tinatawag. At ito po yung ating mga example naman. Yan. Example natin, circular shape, yung Olympic, yung sikap. Sikap, yan po ay si Sikap Pagbilaw, Kakao. BBC for professionalism and honesty. Yung square, sinabi kanina, ano po? Yung rebook, branch siya ng sapatos pero pa triangle. It signifies power, agility, ganyan. SoundCloud, yan yung ganun-ganun. Vertical. Spotify, horizontal, signifies yung parang streaming, yung pa ganun-ganun. Ano po? Tapos yung natural at cultural, ayan yun, pinagsama. Ano po? Yung sa recover home. Yung dahon, yung ibon, yung kamay. Yan po yung ating example. Number 3, kulay or color palette na gagamitin sa inyong brand name or logo. Yan. Isa din po yan sa unang napapansin o nare-recognize ng tao, kulay. Naglilikha ng feeling or emotion sa mga customers. Yan. Yung kulay din po ay nagpapahayag ng personality. Di po ba? Bawat kulay ay meron tayong agad naiisip kung ano ibig sabihin. Diba? Kulay na pula,
dugo, ganyan. So, ganito, ano po? Nagpapalakas din ang paggamit ng kulay ay nagpapalakas ng consistency upang madaling makilala at maalala ng tao. Ayan. For example, pag magpo-post kayo ng advertisement sa Facebook, dapat consistent ang gagamitin ninyong kulay din. Para dire-diretso. Mabilis kayo maalala na kulay pula lagi ang ginagamit nilang background sa kanilang mga designs. Ganyan. Ganun po dapat din. Ano po? So, meron din po tayong psychology of colors na tinatawag. Ang red, ibig sabihin ng red, power, energy, strength. Pag orange, confidence, adventure, warm, ano pa? Yun, si Bob. Joke lang po. Hindi ba ako nakakampanya? Matagal pang 2028. Ano po? Yellow, ano po ang associated emotions sa yellow? Di po ba pag yellow ay joy, happiness, creativity, optimism. Kapag green, more on mga nature. Yan. Growth. Ang logo ng land bank ay green. Kasi, we help you grow. Yun ang kanilang tagline. Ano pa? Prosperity. Pag blue po ay trust, loyalty, logic. Kalimitan po yung ginagamit. Ang ganyang kulay ay sa mga hospital. Ang kulay, ang kulay ng logo ng St. Luke's, kulay blue. Ayan, so mga ganun po. Ano po? Pag pink, balance, creativity, imagination. Ayan. Kapag purple naman, ay di wealth, vision, royalty, ayan, or si Barney. Kapag brown, dependable, reliable, at support. Yan po yung ini-imply or associated emotions dyan. Kapag black, luxury, elegance, class, yung mga mamahalin nating mga brand, Hermes, Chanel, mga ganyan-ganyan, mostly po ay ang kulay ng kanilang brand or logo ay black. Ano po? So yan. Pag white, simple, cleanliness, and health. Yan. Bakit kulay white ang uniform ng mga nurse? Yan. Ganun po. Yung bawat kulay ay may associated emotions and feelings na pinoportray. So kapag naman po mag-design or magkukulay tayo ng ating brand or logo, dapat po yung susundin natin itong rule na ito. 60-30-10 rule. Yan po ay kalimitang tatlong kulay na maaari gamitin sa inyong product or brand name at logo, pero dapat ay proportion. Dapat yung kulay na gagamitin ninyo ay complementary sa isa't isa. Halimbawa, si blue. Ano ang complementary ni blue? Pwedeng red. Pero mas complementary sa blue ay ang orange na color. Sila ay magandang tingnan or balance silang tingnan. Ano po? Yan. Example po natin ng 60-30 rule ay ang logo nitong si McDonald's. Yung 60% po niya ay yung kulay red. Ano po? Tapos, yung 30% niya, yung secondary color, yung pa-letter M, kasi yun yung gusto niyang ma-emphasize. At yung 10%, yung brand name lang niya. Ayan. So, para kung makikita niyo po, yung pinaka-malaking percent, yung pinaka-dark na kulay. Tapos yung 30%, yung medyo light. Tapos yung 10%, kumbaga, pang-accent lang. Ganyan. Yan. Yan. Kaya niyo po bang hulaan itong mga sikat na famous international brand na yan, based sa kulay lang? Hindi, medyo malabo. Ano po? Yan, mamaya. Ay doon tayong example para sa mga local brands natin dito. Yan po ay kulay dilaw at kulay blue. Naalala po ba kayong ganong kulay? Wala po. Yan po ay IKEA. Ang ganyang kulay. Yan. Yun naman pong white at red. White at green.
Sipsippunin nyo dyan. Yan, tama po si Ma'am, si Ma'am Do. Ayan, white at blue. Lahat po tayo meron ganyan. Ano? Anong logo yan? Facebook. Sa Facebook po yan. At last po ay kulay purple po talaga yan. Kulay violet po talaga yan. Yan ay brand ng chocolate. Cadbury. Yan. Yan po. So, ibig sabihin po natin, based dun pa lang sa kulay, kahit hindi natin kita yung buong logo niya, may maalala at marirecognize pa rin po kung anong brand siya. Po. Yan. Punta naman tayo sa mga sikat na mga local brands dito sa Philippines. Yan. Alam niyo po ba kung anong brand yan? May clue sa ilalim, kainan. Meron yan sa SM. Sa pang-clue, nagkakamay kapag nakain. Yan, si Mang Inasal. O, di po ba? Kita? Ayan. Alala na po, ano, sa Mang Inasal. So, ari. Red, yellow, at white. Ang clue natin dyan, sino ba? Makdo pa din. Bukod po kay Makdo. Si Jollibee po talaga ay wala ng yellow. Alam ko. Yung existing nila ngayon, white at pula. Ano po ba? Sino? KFC. Hindi po KFC. Hindi din Mang Wendy's. Ang Wendy's ay may kulay blue. Si KFC ay black. Si Chowking, red and white. Clue natin sa ilalim, ma'am. Noodles. Oh, ayan. See? Lucky me. Ayan. Ano po? Next po natin. Red, white, and black. Clue, gamot. Ano ba? Jollibee pa din. Ayan. Gamot. Red, white, and... Sino ba? Medical? Hindi po. Brand siya, ma'am. Brand. Right, med? Parang Unilab? Blue ang Unilab talaga, ma'am. Hindi siya red, white, at saka black. Ano? Ano po? The generics? May black ba yun? Parang meron na. Pero hindi po yan yung example natin. Parang meron nga po yata yung the generics. Ano? Ano po? Right meds. Right med ay white at ano? Sino po? Amoxicillin. Hindi din po. May isa pa kayong binib... Yan! Tama si ma'am. May paracetamol ka mamaya sa akin. Yan! Si Mercury. Ayan. Ayan, ano po, sa Mercury po yan. Yung black, na dun sa logo niyang yung nakagano na tao, yung pinaka-accent niya, yung parang lining, ganyan. Ano po. Yan, ito po. Airplane, ang globe. Pacific, Cebu Pacific. Si Cebu Pacific ay yellow at blue. Ano po? Air Asia, red and white. Ano sir? Yan. Philippine Airlines. Yan. Siya po yan. Yan. O last example natin. Alak ang clue. Brand ha? Brand. Red. Sunlit light. Red. Ano ba? Local brand. Fundador. Parang black na po ba? Red Horse. May yellow ba sa Red Horse? Parang mayroon sa sulat, ano? Meron yata. Opo, meron. Pero hindi yan yung example natin. Yan. Red po siya. Pantuan. Tanduay, hindi po. Ma'am? Tanduay?
Red wine? Hindi po red wine. Sirit na. San Miguel Corporation. Ayan po, ano po? So yan po yung maganda talaga kapag gagamit tayo ng kulay sa ating logo or sa ating brand para mas mabilis tayong makilala. Ano po? Yan, number 4 po ay tagline o yung mga slogan naman. Yan. Dapat po ay kapag gagamit niyan, short, catchy at madaling tandaan. Hindi yung isang sentence naman. Mga 3-4 mga ganyan lang. Ano po? Yan. Yung po mga ganyang linyahan, yan ay kumakatawan sa filosofiya ninyo, yan, sa mission at pangako ng inyong brand sa inyong mga customers. Ano po? Nagsisilbi din po siyang verbal logo. Ano po? Nakikipag-communicate sa mga customers kung ano po pa talaga yung purpose ninyo at kung ano yung mabe-benefit nila ng customers sa inyong brand or produkto. Ayan. So, nagpapalakas din po siya ng emotion, yung mga ganyang tagline. Parang nagbibuild din siya ng cohesive or holistic design or approach sa inyong brand. Yan. Ano po example natin ng mga famous brand taglines? Ano ang tagline ng McDo? Paparapapa, love ko to. So, yan po kanilang tagline na yan ay hindi lang po basta isipin nyo bakit love ko to. Ano? Yan po ay galing sa kanilang letter M na symbol. Yan po ay pinutol kasi kapag di ang puso parang itsurang M tas puso. Yung galing yung kanilang slogan na love ko to. Yan. Sa Jollibee. Yan. Kanina pa yan si Jollibee na yan. Bida ang saya dahil si Jollibee ay bida-bida. Ayan, ano po? Bida ang saya para sa mga bata. Ano po? Chooks to go. Ano pong slogan? Masarap kahit walang sauce. Yan. Next po, BDO. Dahil sa BDO, we find ways. Yan. We find ways para i-secure ang inyong mga pera. Yan. Mercury Drug. Yan. Nakasay siguro, gamot ay laging bago. Philippine Airline. Ano po ang tagline? Yan. The heart of the Filipino. Next, SM. Alam po natin yan. Ano? Here at SM. We got it. Yeah. We got it all. Yan. Dahil ang SM ay tindahan ng kahit ano. May restaurant, may gamot sa Watsons, kahit ano, we got it all for you nga naman talaga. Ano po? So yan. Dunkin Donuts. Ano po ang tagline ng Dunkin Donuts? Pasalubong ng bayan. Yan. Metrobank. Metrobank. You're in good hands. Yan. Ano po? Meron din po tayong local brands dito. Ay, hindi na nakakita. Yan po yung Adarnas Coffee. Yung logo na yan. Hindi na nakakita lang. Ano po? Ang tagline po nila ay From the Highlands of Quezon. Yan. Adarna, kasi po ang Adarna ay lugar sa Candelaria. Ang Adarna ay Sitio Adarna. Yan yung location kung saan pinakamataas ang elevation sa Candelaria. Kaya, may tagline sila na From the Highlands of Quezon. Next po naman, typography or fonts. Estilo o anyo ng mga letra. Yan po ay sa inyong brand name, sa inyong mark or logo. It contributes sa brand personality. Nagbibigay po yan ng visual voice. Ano po? So, fonts reflects character. Kung yan po ba ay formal, playful, friendly, at kung ano-ano pa. Ang maayos sa pagpili ng font,
ay can lead to cohesive and consistent brand image. Kagaya po nung sinabi natin kanina, yung font na pinili ni Jollibee ay parang friendly, pangbata. Ano po? So, dapat ganun din po ang style ng ating mga font. Kung ano po yung ino-offer natin na product, o gusto nating makakilala tayo na personality ng ating brand, yun din po yung gagamitin natin. Ano po? For example, meron tayo dito kung bakit mahalaga ang pagpili ng font. Yan, example natin, I will always find you. Yung kanyang style ay di kabit-kabit, parang love letter ang dating. Ano? Parang ang ibig sabihin ay sweet. Yan. May doon tayo next example. Same text pero magkaiba ang design ng font. Oh, yan. Ano ibig sabihin na niya? Parang creepy, nakakatakot. Ano po? Bagay, ikaw po baga naman, makatanggap ng ganyang sulat. Compare mo dun sa isa, tatakbo ka na, ano po, makakatakot. Parang may tone na sinasabi, na parang may voice na sinasabi yung ating pagpili ng mga font. Next example po natin, yan, nagtago na yung bagong icon si Ate. Yan. I'll be waiting for you na font, pero ang font style niya ay parang yung mga serial killer. Yan. Kakatakot. Ano po? Threatening yung pinoportray na voice. At next po ay same text pero magkaiba ng style. I'll be waiting for you. May papuso-puso pa. Gentleness. Yan. Ano po? So yan. Yan po. Ano? Kaya mahalaga ang pagpili ng design or style ng font na gagamitin sa inyong brand name, logo, at sa kung saan-saan pa. Ano po? Dahil meron din tayo tinatawag na psychology of font. Puro may psychology. Ano? Siyempre po, ano? Yan po, number 1, serif font. Yan yung mga font style na may paganon sa kada kanto, sa iba, sa taas, paganon. Yan. Yan po associated with trust, respect, tradition, class, formal, elegance. Kagaya po ng example natin si Papangas Best. Di po ba yung kanilang logo ay may paganon, yung mga letter? Yan. Associated with tradition. Number 2, sans serif fonts. Pag sinabi naman po natin sans serif ay walang yung mga ganun-ganun sa ilalim. Ano po yung associated emotions or character dyan? Straightforward, modern. Kasi kalimitan po ng nakikita natin ngayong mga font, wala nang yung mga ganun. Buong talagang ganun na. Walang mga pabakod-bakod sa ibaba. Ano po? Modern, clean, and minimal. Number 3, mga script fonts, yung mga pakabit-kabit na ganyan. Fancy, happy, elegant, creative, whimsical, ganyan. Number 4, slab serif font. Yan naman po yung ating mga parang sinauna din, tradition, versatile, confident, solid, natural, display, and decorative fonts. Yan po yung kagaya ni Jollibee, display fonts po ang tawag sa kanya. Ano po? Casual, fun, unique, and personality. So meron po tayong warning dun sa ilalim. Fonts for use in brand identity ay dapat legally purchased if under license o di kaya naman ay free with commercial use. Dahil po ang mga fonts ay hindi libre. Ayan. Kalimitan ang mga fonts ay may bayad. Yan. Kaya po kung mapapansin niyo yung mga karamihan ng mga sikat na mga brand, iisa lang yung parang design ng font. Kasi parang libre yung ganun. Walang, hindi na kinakailangan bilhin pa dun sa gumawa mismo or nag-design ng font. Ay, allowed yung paggamit for commercial use. Yan din po yung dapat isaalang-alang natin kapag po tayo ay mamimili ng font. Dapat po ay libre, pwede i-download, pwede gamitin for commercial use. Pero kapag naman po may nakalagay na warning for personal use only, kapag dinownload mo yung fonts, ibig sabihin yun po ay kinakailangan mong bilhin dun sa designer.
Yan, ibig sabihin, bawal mo siyang gamitin for commercial use. Ayan. Kaya mas mabuti po na tatandaan, libre po dapat yung ating limiting fonts. Ano po? Kasi kapag ang ginamit po ninyo dyan ay yung mga kinakailangan pang purchase, hahabulin po kayo dyan. Pwede po kayo i-reklamo. Kasi yung copyright ay nandun sa may-ari mismo. Ano po? Yan. Last po, number 6 ay ang design style and packaging. Yan po yung uri ng design style sa lahat ng marketing collaterals ninyo. Kung ang design ninyo ay modern, dapat yun din ang makikitang design sa inyong post, sa inyong calling card, sa inyong Facebook, sa inyong product packaging. Yan. Ganyan po yung tinatawag nating design style and packaging para mas madali po kayong maaalala, para consistent po yung inyong design, inyong branding. Ano po? For example po dito natin, yan, para sa mga products naman. Kapag maraming variants ang inyong product, dapat consistent po ang inyong design. Ano? Ang maiiba lang ay kulay. Kung halimbawa may mga variants kayo. Kaya example lang din silang kining, pansit canton. Magkakaiba sila ng flavor, pero same lang ng design, ang iniba lang ay kulay. Parang si Nescafe, iba't iba niyang uri ng kape. Ayan. Halimbawa, 555 tuna. Ayan. Mega sardines. Ganun po dapat. Kapag magde-design po tayo, at same lang yung variants, consistent, hindi maiiba. Ayan. For example po natin pa, itong product ni Sariaya, organic. Kung mapapansin niyo po yung kanilang unang product, yung parang may dahon-dahon yung buo, pag ganon, yung black. Pero kapag powderized, nakagano na, naka-inverted. Consistent pa rin yung design, pero may distinct na pinagkaiba para malaman na magkaiba silang variants. Ayan. So, dapat po ay ganyan. Ito po, example natin. Para parehong packaging naman, parehong style yung fonts, pero magkaiba. Magkaiba kasi ng beans ang packaging na yan. Yung isa ay Robusta at yung isa ay Excelsa. So, iniba lang yung kulay para mas madaling distinguish ni consumer or mamimili. Po. So, yan. So, lahat po ng iyon, yung 6 na iyon, yan po ay part po ng branding natin ang tinatawag. Yan po ay isang proseso ng pagbuo o pag-build ng isang brand. From the word itself na branding, parang yung ING, diba? Sa English, ibig sabihin ng ING ay kasalukuyan, parang cooking, walking, singing, dancing, eating, yan, ano po. So yan, kagaya po noon, branding, ibig sabihin ay kasalukuyang ginagawa para ma-build yung inyong brand. Yan po yung ibig sabihin ng ating branding na tinatawag. Yan. Hindi lang din po siya actually process, kundi siya ay parang cycle. Ano po? So, sa process po na yun, syempre magsisimula lahat sa idea, mag-build ng product, kung ano yung gusto niyo yung product, kung ano yung mga business na gusto niyo gawin, kung ano yung product na gusto niyo ilabas. Yan. Syempre po, mag-build kayo ng inyong product identity, pati brand name. Ano po? At sa ongoing and next actions, dyan po papasok yung marketing activities, yan. Kung paano kayo mag-post, kung paano kayo mag-promote, yan. Ganyan po storytelling through advertisement, kung may pambayad po kayo ng ads. Yan. Siyempre, diyan din po sa process, under ng brand identity, dyan po papasok ang tinatawag natin na trademark. Yan. Bakit po mahalaga ang trademark na tinatawag natin sa ating mga brand? Yan. Magsimula po tayo ulit kay Kuya Kim.
Yan. So, na-encounter na niyo po ba ang ganitong symbol or icon? Yung may TN at saka yung may R na nasa loob ng bilog? Yan. Wari ko po ay naka-encounter na kayo kasi hindi nyo lang po masyadong nakikita kasi maliliit lang talaga siya na R. Ano po? So ano po ang pinagkaiba nilang dalawa? Ito pong TM, ibig sabihin po niyan ay trademark symbol siya. Ayan. Walang official protection na tinatawag. Ayan. Next is, kapag may ganyan nakita kayo na TM sa isang logo or brand, ibig sabihin ongoing yung process ng kanilang registration for trademark. Or di kaya simply meaning hindi siya registered. Ayan. So, ibig sabihin, kapag nakakita kayo ng trademark, it's either hindi registered yung kanilang product or ongoing yung kanilang process ng registration. Ano po yung purpose ng paglalagay ng TM? Yung trademark na symbol na yan. Yan po ay parang sinasabi ninyo sa ibang company or sa tao or sa may gustong gumawa din ng negosyo na warning, ako na ang gumagamit ng logo na ito, wag mo nang gamitin. Kasi ito ay ipapa-register na namin as trademark. Yun po yung purpose ng trademark. Kung inyo po tatanungin, halimbawa kayo na may brand name, may logo, pwede nyo po bang ilagay yan sa katabi ng inyong logo? Ang sagot po natin dyan ay, pwede po natin gamitin yan. Kasi ay, hindi pa naman po natin ipaparegister at unregistered pa talaga. Pero, mas better po na gamitin ay syempre yung R. Ibig sabihin, i-register na natin. Ano po? Ang purpose niyan ay para sabihin sa tao at sa possible na competitor ninyo na ginagamit na ninyo yung logo na yun. Ano po? So, ano na po ibig sabihin ng R na yan? Registered trademark. Ibig sabihin, officially registered na kayo. At meron kayong full legal protection dun sa inyong logo. Ibig sabihin, pag full legal protection, hindi na kayo gagayahin. At kapag may gumaya, kayang-kaya ninyo silang kasuhan. Ganon. Exclusive rights na po yung inyong logo or trademark. Sa inyo lang, walang gagamit na iba po yan. Ano po? At yan po ay may certification na ibibigay si IFOPIL, yung Intellectual Property Office, kung saan doon po pwede magpa-trademark. So gusto niyo po bang magpa-trademark? Inyong mga brand? Gusto, at parang ayaw niyo po ba? Gusto po, ayan, gusto po. Kung gusto, paano? Anong gagawin natin? Gusto, syempre, balik muna tayo sa ating brand name. Bilang ito yung pangalan na ipaparegister natin sa Intellectual Property Office, i-check natin yung ating brand name kung may kapareho or may kagaya na. Ayan, po. Saan natin i-check? Diyan, sa ating link na yan, o di kaya po ay sa website ng IFOPIL. I-search nyo lang po sa internet ipofil.com, lalabas na po yung kanilang website. Yan. Pupunta po kayo dun sa services. Kita po ba ninyo? Dun sa services, bababa po kayo doon sa trademark. Trademark. Bababa naman kayo dun sa trademark search, WIPO publish. At pag pinindot nyo po yun, ari ang lalabas. Yan. Kung makikita nyo po doon sa pinakamataas, yan. Hindi lang kita. Ano po? Show 50 out of 759,107 results. Ibig sabihin, yun yung mga registered trademarks na sa Philippines. Siyempre, yung 700,000 na yun, hindi nyo yung babanggain. Ano po? Dapat wala kayong kagaya doon sa 700,000 na yun. Yun po ang ating kinakailangang malaman. Kung gusto nyo pong i-search natin kung may resemblance or may kagaya na yung inyong brand name na ginagamit, kasalukuyan ginagamit,
Lapit lang po kayo sa akin. Ano po? Paano naman kung walang kagaya? Aba, hindi congratulations. Dahil sa 700,000 na yun, ay walang kagaya ang inyong brand name. Congrats! Ano po? Ayan po. Yan, mag-file po kayo kaagad ng registration para sa trademark, agad-agad. At kung wala pang nakalagay na TN yung inyong brand name, maglagay na kayo kaagad-agad para alert yung ibang mga yung tao at saka pwede ninyong kakompetensya dun sa inyong brand name. Dahil kung halimbawa, hindi nyo ipa-file ka agad-agad yan at nagamit ka agad ng iba, ayan, ito po ang mangyayari sa inyo mamaya. Ayan. Mag-fill out po kayo kaagad ng process or kapag gusto nyo ipa-register trademark yan, mag-ask po kayo. Alam ko sa DTI, sila sa region, sa province, sila po ay nag-a-assist. Tama ba ma'am? Yeah, alam ko po ay nag-a-assist po sila ng trademark registration doon. Kayo po ay i-assist nila. Pero syempre, yung pong payment for registration, for filing, for kung kukuha na kayo ng lisensya, yun po ay may bayad. Ano? Yun po ay under or sagot na ng organization. Hindi ko lang po sure kung si DTI ay sinasagot nila. Pero ang alam ko po ay parang sinasagot nila. Lapit na lang po kayo kay kapag po gusto ninyo iparegister yung trademark na inyong brand name. Ano po? Dahil, yung kagaya po yung sinasabi natin kanina, kung may kagaya naman yung inyong brand name, ito po ang mangyayari sa inyo. Lang. Dito sa Philippines, meron tayong sinusunod na first to file rule, and as the name suggests, yung unang mag-file ng trademark application gets the right to the trademark. Ibig sabihin, kahit gaano katagal mo nang ginagamit yung brand name mo, pag meron na unang mag-register sa iyo, mapupunta sa kanila yung ownership. So kung nagpa-franchise ka na ng food business mo, tapos naunahan ka pa ng iba, kailangan mo i-rebrand lahat ng branches mo. Lahat, pati packaging, social media branding, lahat yan, kailangan mo alisin kasi nga hindi na ikaw ang owner. Pwede mo naman ilaban, pero kailangan mo maging prepared kasi magastos ang legal fees. Ang solusyon para maiwasan mo lahat ng sakit ng ulo, agapan mo yung trademark registration. Yan ang intellectual property mo. Yun. So yun. Dahil dito po sa Philippines, ang sabi, may first to file rule. Kung sino yung unang mag-file at na-approve, nasa kanya yung legal protection at ownership ng isang brand name. Kahit pa mas nauna kayo kaysa dun sa isa, pero siya yung unang nag-file at na-approve, nasa kanila po ang legal na ownership. Wala kayong magagawa kundi baguhin yung inyong brand name, mag-rebrand kayo, magsisimula ulit kayo sa simula. Ano po? Kasi ay babaguhin nyo yung inyong promotions, yung design, yung marketing. Ganun po ang crucial naman kapag ganun ang consequences kapag hindi registered yung inyong brand. Aba, anong pa-register na po kayo? Dahil yung 700,000 na yun, ay malamang sa malamang ay talagang may kagaya kayo. Ano po? Kung gagamit ko po ang brand name. Kapag hindi, ay hindi pa rin okay. Mas maganda po ay may brand name ang inyong product. Ayan. Paano naman kapag halimbawa pinilit ninyo na ipaglaban pa rin talaga na gamitin yung brand name kahit may kagaya na? Ganito po ang mangyayari naman sa inyo. Kahit meron tayong mga nasabi na sikat na fast food chain since 2000. Then noong 2006, officially registered na ang kanilang trademark. Sa kabila naman, we have IFP Corporation na gumagawa ng snack products. Ngayon, noong 2011, IFP Corporation decided to register the name OK Hotdog Inasal Cheese Hotdog to Reward. Kung mapapansin mo, ginamit nila yung term na inasal. Actually, wala namang problema gamitin yung term inasal kasi nga generic word siya, hindi mo siya pwedeng exclusive sa'yo. Kaya nga meron din tayong existing brands like Bacolod Chicken Inasal. Nagka-problema lang kasi they decided to register this para sa kanilang fresh snacks. Hindi natuwa yung mga inasal nito. So, ginamit nila yung same design ng inasal, same red letters, same black outline, same yellow background as kanilang produkto. Kaya nag-file sila ng opposition against IFP Corporation. So, syempre, magsisimula yan sa IPO, Bureau of Legal Affairs. Unfortunately, natalo ang mga inasal nito.
So one, generic ang term na inasal, bawal na ito explain exclusively. Number two, magkaiba sila ng produkto, yung isa restaurant, tapos yung isa snack product. Number three, magkaiba sila ng way ng pagbibenta, yung isa sa restaurant, again, tapos yung isa naman sa groceries o sa sari-sari store. Siyempre, hindi pumayag ang inasal sa review. So inangat nila yung case sa IPO, Director General. Kaso ganun din, nag-side yung Director General sa IFP Corporation. Nag-appeal ulit ang mga inasal, so umangat pa siya ng Court of Appeals, hindi talaga sila pumapaya. Pero ganun pa rin, yung ruling in favor pa rin sa IFP Corporation. And after nilang matalo ng maraming beses, dinala na nila yung case sa Supreme Court at dito yung pintaan yung ruling. According sa Supreme Court, yung dalawang brands na to are similar enough to cause confusion. Yung inasal dito makes it look like na parte siya ng brand identity ng mga inasal. At sa batas natin, bawal ang registration ng mark that nearly resembles a registered mark. So ang final verdict ng Supreme Court, they ruled in favor of mga inasal para i-deny ang application ng IFP Corporation. At the end of the day, yung mga inasal successfully defended their brand. Yun. Yun, kapag manggagaya naman, kapag ipipilit natin, pwedeng manalo tayo, pero sa huli, kung ang nakalaban natin ay yung mayaman at maraming pambayad ng legal fees, ay ubos ang inyong kabuhayan. Ano po? Dahil kung sa huli at napatunayan na nagaya o may resemblance talaga, kayo ang magbabayad doon sa naagrabyado o nagayaan ninyo. Ay magbebenta kayo ng lahat. Ano po? So yun po, kaya dapat po ay simulang process pa lang, sa pag-iisip pa lang magiging brand name, dapat may plan, alam na din na kaagad natin na alamin kaagad natin kung may kagaya or resemblance yung gagamitin natin brand name. Ano po? At lagyan kaagad natin ng trademark symbol para ma-alert yung tao at yung ibang company na may gumagamit na ng brand name na yun. Ano po? So yan. Bukod po sa brand name, ano pa ang pwede pang ipa-trademark? Pwede pa din po ipa-trademark ang logo, bukod sa brand name, at ang tagline. Pati tagline, pwede niyo pong ipa-registered trademark. Ano po? Ang logo, kapag hindi niyo pina-registered trademark ang inyong logo, pwede pa rin yung gayahin. Iibahin lang nila yung kulay or kaunting difference lang, a-approve yun nila. Kung hindi, registered trademark yung inyong logo. Ano po? Pwede din nila yung gayahin. Kasi walang legal protection. Kaya ano po ang mas mainam na iparehistro? Pareho po dapat brand name at ang inyong logo para buo ang protection dun sa inyong brand name, ano po, sa inyong company. Para hindi kayo magre-rebrand at the end of the day na kapag may kagaya kayo. Ano po? So yan. So bakit mahalaga ang trademark sa inyong brand name, sa inyong business? May legal na proteksyon para sa mga elements sa inyong brand identity, brand name, logo, or slogan. Legal shield na poprotekta laban sa panggagaya at may legal ownership kayo and exclusive rights para sa inyong negosyo. At last po ay asset sa negosyo ang registered trademark na brand name. Bakit po? Kasi kung may plano kayo na ibenta yung inyong brand name, pwede niyo pong ibenta yun kasi registered trademark na po kayo. Ayan. So, how to build a brand? Yan, syempre mag-i-start po tayo sa idea. Mag-iisip tayo kung anong product ang inyong ilalabas, kung anong business ang inyong sisimulan. Ang next natin gagawin, mag-iisip tayo ng pangalan. Syempre, laging pangalan ang susunod natin ibibigay sa ating negosyo o business. Mag-isip tayo magandang brand name, logo, pero kailangan natin i-prioritize dapat ang pagpapatrademark ng ating brand name, ng ating brand identity. Sunod natin gagawin, yung branding na, yung proseso na ng ating papakilala ng ating produkto, negosyo, or servisyo. At
consistent marketing activities and promotions. Yan yung ongoing na ginagawa ninyo at yan yung next na gagawin para mas makilala ang inyong product. At last po, yan, may brand na kayo. Nakabuild na tayo na reputation, nakilala na po tayo ng tao. Pero since siya po ay isang cycle, simula sa brand reputation and legacy, para mapangalagaan niyo yung inyong reputasyon at legacy yan, babalik pa rin kayo sa process ng branding. I-develop ninyo, i-enhance niyo yung inyong marketing promotion, marketing activities, para dire-diretso yung inyong reputation. Bakit cycle siya? Dahil habang buhay ang inyong negosyo, dire-diretso ang inyong branding. Dire-diretso ang reputation ninyo. Ano po? Ano pa? At nag-iiba ang panahon. Dahil naiiba ang panahon, mag-iiba din tayo ng branding process natin at yung ating activities. Ayan. Kung halimbawa ngayon ay pang Gen Z, ay di pang Gen Z ang ating branding process, ang ating activities na gagamitin. Ano po? So yan ang ating branding. So ang ating summary natin dito, ibig sabihin ng brand, ang brand ay hindi lang basta pangalan, ang brand ay may reputation, may deeper meaning, may emotion. Ano po? Ang brand identity, pagkakakilanlan ng inyong produkto, yan yung pangalan, logo, kulay, slogan, font, yan ang ating brand identity. Trademark, legal na proteksyon sa inyong pangalan at logo, laban sa panggagaya. At last po ay branding, isang process at cycle upang hindi na maipakilala at mapalakas ang inyong produkto o negosyo. Ayan. So, yan lang po ang ating topic sa ating branding. Thank you po so much sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong tanong, maaari po kayo magtanong. Ano po? At syempre po, pwede niyo pong ilike yung aming Facebook page. Search nyo lang po yung Quezon Provincial Agriculture Office. Ayan. Ayan po. May tanong po ba kayo tungkol sa branding na hindi po naunawaan? Pwede po kayo magtanong. Sir, babalik yung yung mga kulay-kulay. Yung kung anong ibig sabihin ng kulay. Ayan. Ano po? May gusto po bang magpa-check ng kanilang ginagamit na brand name kung may kagaya? May Yan. Ay sige po. Kukunin ko na lang po ito sa inyo ngayon at mamayang lunch ay aking i-check. Ano po? Sino po ang gustong magpa-check kung may kagaya ang kanila? Yes, ma'am. Lapit na lang po kayo mamaya sa akin doon, ha? Yan, kukunin na lang daw po ni ma'am yung inyong sample. Yung brand name na ginagamit natin, ano po? Yes. Wala pang katanungan. Yan, thank you sir.